Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang live-action, epic fantasy film na tinatawag na Warcraft. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Kurt Legaspi, Arga1 on Marvs, Janet Remdevola from Himamaylan, Ricky Dak from Dapitan City, James Caberoy from Iloilo City, Lexus Mapagmahal from Samar, May Fugo from Saudi, Rejon Jestuvia from Quezon City, Tres Bagits 203 Underground from Pateros, at Yeng Orido Repair Shop from Santo Tomas, Batangas. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula kay Durytan, ang pinuno ng Frostwolf Clan, at ang kanyang buntis na asawa na si Draka, habang nakahiga at pinag-uusapan ang pangalan ng kanilang magiging anak na lalaki. Makikita si Durytan na nakikipagkita sa ibang mga orc clans. Lahat sila ay tinawag ni Gul'dan, na isa ring pinuno ng mga orc. Sinusuri niya ang paghahanda para sa laban habang kasama ang isang babaeng half-orc na si Gar'ona, na nagsisilbing tagasalin niya sa ibang lahi. Isang bihag sa hola ang nagsabi kay Gar'ona na iligtas ang kanyang anak, pero tumanggi si Gul'dan at sinabi, "The fuel for my magic is life," dahil balak niyang kunin ang lahat ng buhay ng mga bihag upang pakainin ang kanyang berdeng death magic na tinatawag na Fel. Layunin niyang makalikha ng sapat na magic upang bumuo ng portal na magdudugtong sa kanyang mundo sa isang ibang mundo na tinatawag na Azeroth para sakupin ito. Sa ngayon, sapat lang ang mga bihag para padalhan ng magic ang isang warband na binubuo ng pinakamalalakas na mandirigmang orc. Ang kanilang agarang layunin ay mang-alap pa ng mga bihag mula sa Azeroth para mas mapalakas ang magic at tuluyang mabuksan ang portal. Pumasok sa portal si Durytan, ang kanyang asawa, ang kanyang second-in-command na si Orgrim. Nakaramdam si Draka ng sakit pagkatapos makalampas sa portal at nanganak sa tulong ni Gul'dan, sa kabila ng pagtutol ng ibang orc. Nang halos mamatay ang sanggol, kinuha ni Gul'dan ang buhay ng isang malapit na USA at ginamit ang kanyang Fel magic upang buhayin ito, at inihayag sa warband na siya na ang kanilang bagong mandirigma. Sa Azeroth, makikita si Anduin Lothar, isa sa pinakapinagkakatiwalaang mandirigma ng hari, na nag-iinspeksyon sa mga gawa ng dwarf sa Ironforge. Napansin niya ang bagong imbentong mekanikal na baril na tinatawag na boomstick. Bago niya ito masusing masuri, may dumating na mensahero na may liham, na nagsasabing sinalakay ang isa sa kanyang garrisons at kailangan siya ng hari sa kastilyo agad. Pumunta siya sa Stormwind at nakilala ang isang bihag na si Khadgar, na nabigong mag-cast ng spell upang atakihin siya. Napansin ni Lothar ang kakaibang marka sa braso ni Khadgar, na tinatawag na Kirintor Mark. Ipinaliwanag ni Khadgar na dating siya ay isang Guardian Novitiate, may sagradong tungkulin na protektahan ang kaharian mula sa panganib, ngunit tinalikuran niya ang kanyang panata. Hinihiling niya na suriin ang mga katawan ng mga napatay na sundalo dahil baka naglalaman ito ng lihim tungkol sa mga atake. Nagulat siya nang lumabas ang isang pumutok na berdeng liwanag mula sa isa sa mga katawan, at iminungkahi niyang tawagin ang mismong Guardian. Binalaan ni Lothar na ang Guardian ay tanging matatawag lamang ng hari, si Yanarin, kaya't pumunta sila sa kanyang kastilyo. Doon, nakilala rin ni Lothar ang kanyang kapatid na babae, na asawa rin ng hari, si Lady Terrierin, at ang kanyang anak na si Callan. Pumayag si King Yane na tawagin ang Guardian matapos malaman ang banta, at inutusan si Lothar at Khadgar na pumunta sa Karazhan Stronghold upang makilala si Medivh, ang Guardian, kasabay ng pagpapadala ng kanyang asol na singsing bilang mensahe kay Medivh. Sa Karazhan, isang stronghold na pinoprotektahan ng puting magic ng Guardian, sinalubong sila ni Moroz. Sinabi niya na ikinagagalak ng Guardian na makita si Lothar at dinala siya sa tuktok ng tore kung nasaan ang Guardian, habang si Khadgar ay naglibot sa aklatan ng Guardian. Napansin niya ang isang misteryosong anyo na lumilitaw sa kanyang paligid ngunit nawala sa bookshelf. Habang hinahanap ito, biglang lumiwanag ang Kirintor Mark niya sa isang partikular na libro, at kinuha niya ito. Ngunit biglang nahuli at inatake siya ng Guardian hanggang sa nabanggit niya ang tungkol sa Fel, isang magic na kumakain ng buhay mismo. Dinala ni Medivh ang kanyang sarili kasama si Lothar at Khadgar diretso kay King Yane sa Stormwind. Ulat mula sa mga mamamayan ang nagsabi na inatake sila ng mga halimaw, parang mga mabagsik na hayop. Sinabi ni Lothar na kailangan nila ng mga bihag upang makakuha ng impormasyon, kahit ang mga bangkay ay makakapagsabi ng mahalagang detalye, pero sumagot si King Yane na hindi nila alam ang panganib na kinahaharap nila. Pumunta sina Lothar, Medivh,
Khadgar, at isang maliit na grupo ng sundalo sa Elwan Forest upang mag-scout ng posibleng bakas ng kaaway. Nakakita sila ng mga bakas ng Fel Magic bilang berdeng liwanag sa mga puno. Bigla silang inatake ng orc clan na pinamumunuan ni Durytan, na may casualties sa magkabilang panig. Ipinaalam ni Lothar na mas malakas ang mga orc kaya't huwag subukang labanan sila sa lakas, kundi gumamit ng matalinong taktika. Nagawa niyang putulin ang kamay ni Blackhand, ang war chief na orc. Ginamit ni Khadgar ang kanyang magical ability upang ipagtanggol ang sarili at si Medivh, habang ginamit ni Medivh ang kanyang mas malaking magic upang maalis ang Fel Magic mula sa mga orc. Ang Frostwolf orcs, kasama sina Durytan at Orgrim, ay walang bakas ng Fel Magic sa kanila, kaya nakatakas sila. Nakilala ng mga tao si Gar-Ona, na marunong rin magsalita ng human language, at ikinulong nila siya. Doon nila nalaman mula sa kanya na plano ng mga orc na sakupin ang kanilang mundo at kailangan nila ng mga bihag para pakainin ang Fel Magic. Sinabi niya na dumarating sila sa pamamagitan ng isang malaking berdeng gate na pinapagana ng Fel. Sa kampo ng mga orc, hinatulan si Blackhand sa harap ni Gul'dan dahil ang pagtakas sa laban ay hindi itinuturing na marangal para sa mga orc, pero ninterrupt si Durytan. Ipinaliwanag niya na ang warlock ng kaaway ay gumagamit ng Fel Magic laban sa kanila, ngunit hindi naniwala si Gul'dan dahil naniniwala siya na siya lamang ang makakontrol ng Fel Magic. Nagsimula nang magduda si Durytan sa Fel. Lihim na tinanong ni Medivh si Gar-Ona sa bilangguan. Ipinaliwanag niya na ipinakita ng isang demonyo kay Gul'dan ang gate. Bigla namang nawala si Medivh nang pumasok ang ibang tao sa kanyang selda. Inalok siya ng reyna ng inumin at pagkakataong mabuhay ng malaya, at nakiramay kay Gar-Ona. Pagkatapos, pumunta sina Gar-Ona, Lothar, at Khadgar sa kagubatan upang espiyahin ang malaking gate. Sa gabi, nagbahaginan sila ng kanilang malulungkot na nakaraan sa tabi ng campfire at nagsimulang makiramay sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Gar-Ona na ang berdeng magic ay kailangan ng buhay, parang apoy na kailangan ng kahoy. Lahat ng orc ay plano nang dumating sa Azeroth, kasunod ng warband na nauna na. Nang sumulong si Lothar upang talakayin ang mga estratehiya sa hari ng maaga, nagulat sina Gar-Ona at Khadgar nang makilala nila si Durytan. Humiling siya na iparating ang mensahe na gusto niyang makipagkita sa pinuno ng mga tao. Sa Stormwind, tinipon ni King Yane ang lahat ng lahi sa Azeroth upang talakayin ang banta, ngunit ayaw nilang tumulong dahil abala sila sa kanilang sariling buhay. Ipinarating ni Gar-Ona ang mensahe ni Durytan sa hari. Napagtanto ni King Yane na totoong natatakot si Durytan sa Fel at hindi niya kayang solusyonan ito mag-isa, kaya humingi siya ng tulong. Bagaman ayaw ni Lothar na makipagkita kay Durytan, nakumbinsi si King Yane sa paglalarawan ni Gar-Ona kay Durytan, na nais lamang nitong protektahan ang kanyang clan at ang Fel ay kaaway din niya. Binigyan ng reyna si Gar-Ona ng isang blade para ipagtanggol ang sarili at upang pagkatiwalaan siya. Makikita ang Guardian sa silid ni Khadgar, sinisira at sinusunog ang lahat ng mga research ni Khadgar tungkol sa Fel. Sinabi niya na siya na mismo ang haharap sa Fel at hindi kailangan ang tulong ni Khadgar. Naitago ni Khadgar ang isa sa kanyang mga papel sa kanyang robe, na hindi sinunog ni Medivh. Ang clue ay nagsasabing may kinalaman ito sa isang dark portal at isang pangalan, Alodi. Sa kabila ng pagtutol ni Orgrim, isa sa pinagkakatiwalaang kasama ni Durytan, nakipagkita pa rin si Durytan kay Yane upang pag-isahin ang Frostwolf clan at ang mga tao laban kay Gul'dan. Ngunit biglang inatake sila ni Blackhand, na tinawag si Durytan na traidor. Umakyat ang mga tao at dumating si Medivh, kahit nahuli na. Gumawa siya ng isang impenetrable magical barrier upang protektahan ang mga tao mula sa puwersa ng orc, ngunit hiwalay si Callan at ilang sundalo dahil sa barrier. Nakita ni Lothar na napatay si Callan ni Blackhand, at hindi siya makalusot sa barrier upang iligtas ito. Natagpuan ni Gar-Ona at Khadgar si Medivh sa tuktok ng bangin, walang malay, at dinala siya sa Karazhan upang gamutin. Ngunit napansin ni Khadgar ang berdeng liwanag sa mga mata ni Medivh at napag-alaman niyang may kinalaman ito sa Fel Magic. Agad na umalis si Khadgar mula Karazhan, sinasabi na kailangan nila ang tulong ng Kirintor. Minsang muli, tinatakot si Durytan ni Blackhand, ngunit nakipag-bargain siya na susunod siya sa plano ni Gul'dan kung paiiwanan ni Blackhand ang kanyang mga tao. Inutusan ni Durytan si Draka na umalis kasama ang kanilang anak, na pinangalanan niyang Goal. Nakipag-usap si Orgrim kay Gul'dan, sinasabi na pinanira ni Durytan ang buong Frostwolf clan laban sa berdeng magic. Samantala, nakipagkita si Khadgar sa Kirintor, at bagaman hindi siya gusto,
pinayagan siyang makipagkita kay Elodie, isang protector entity tulad ng Guardian. Sinabi ni Elodie na si Medivh ay kinain na ng fel magic at hindi na kontrolado ito, at bigla siyang nawala. Sa Karazhan, tinulungan ni Morose si Medivh na makabawi, ngunit inamin ni Medivh na kinain na siya ng fel at kinuha ang buhay ni Morose. Nag-aalala ang hari sa kanyang depensa, ngunit iminungkahi ni Lothar na ibuhos lahat ng kanilang lakas upang isara ang Magic Gate at gawing pangunahing prioridad ito. Biglang lumitaw si Medivh, at ipinahayag ni Lothar ang kanyang galit sa kanya dahil sa dituwirang pagpatay sa kanyang anak. Pinadala ni King Yane si Lothar sa isang selda upang pakalmayan. Dumating si Gar-Ona kay Lothar sa selda, sinasabi na pumayag ang hari na lusubin ang gate. Sinabi ni Lothar na hindi dapat pagkatiwalaan ni Gar-Ona si Medivh at mas mabuting manatili siya sa kanya upang hindi masaktan, ngunit tumanggi si Gar-Ona. Sumali siya sa laban kasama ang hari at iba pang tropa, habang sinasabi ni Medivh na sasali siya mamaya dahil may kailangang ihanda muna sa Karazhan. Dumating si Khadgar sa Stormwind at iniligtas si Lothar mula sa selda. Bagaman nais ni Lothar sundan ang hari, napaniwala siya ni Khadgar na pigilan si Medivh upang manatiling ligtas ang buong Azeroth. Dinala ni Draka si Goal sa ilog at pinayagan ang tubig na dalhin siya, ngunit pagkatapos ay napatay siya tulad ng ibang Frostwolf clan. Hinamon ni Durotan si Gul'dan sa isang Mak'gora, isang duel hanggang kamatayan para sa liderato ng mga orc, na tinanggap ni Gul'dan. Ngayon, unti-unti nang nagbubukas ang magic portal sa tulong ni Medivh, na unti-unti nang nagiging demonyo. Nang makita ni Gul'dan ang portal, gusto niyang tapusin agad ang hamon, ngunit pinilit siya ni Blackhand na igalang ang tradisyon at ipagpatuloy ang laban. Niloko niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ni Durotan, na nagdulot ng galit sa ibang orc. Pagkatapos mamatay ni Durotan at ng ilang rebelde na orc, pinagsama ni Gul'dan ang warband upang harapin ang paparating na atake mula kay King Yane at ng mga tao. Nagkaroon ng isang malaking labanan sa pagitan nila. Dumating sina Lothar at Khadgar sa Karazhan at nasaksihan si Medivh na binibigkas ang incantation upang buksan ang portal para ilipat ang mas maraming orc sa Azeroth. Nabuhay din ang golem na ginawa ni Medivh at inatake si Lothar, hanggang naisipan niyang putulin ang ulo nito. Pagkatapos talunin ang golem, sinabi ni Khadgar kay Lothar na abalahin si Medivh para hindi niya maituloy ang incantation at mapanatiling bukas ang portal. Tumawag si Lothar kay Medivh, naniniwala na ang mabuti niyang sarili ay naroon pa sa loob ng demonyong katauhan. Nang handa na sanang atakihin muli ni Medivh si Lothar, bumagsak ang headless golem sa ibabaw niya dahil sa enchantment ni Khadgar. Direktang inatake ni Khadgar ang demonyo at pinilit na huwag kainin ng fel magic. Tiniyak ni Lothar sa kanya na kaya niya ito, at nang magtagumpay, bumalik si Medivh sa anyong tao, binibigkas ang spell upang buksan ang portal diretso sa Stormwind habang namamatay. Sa gitna ng labanan, nakita ni King Yane ang portal patungong Stormwind at natuwa na tumutulong na sa kanila ang Guardian. Inutusan niya ang kanyang hukbo, kasama si Gar-Ona, na bumuo ng defense line sa paligid ng portal at palayain ang mga bihag, upang ligtas silang makatawid sa portal. Ngunit namatay si Medivh, at nagsara ang portal, kaya nakatakbo na ang mga orc upang atakihin sila mula sa likod ng portal. Mabilis na papalapit si Blackhand kay King Yane upang kunin ang karangalan ng pagpatay sa hari, ngunit inutusan ni King Yane si Gar-Ona na patayin siya dahil wala itong silbi kung pareho silang mamamatay. Sa pagpatay sa hari, nakuha ni Gar-Ona ang respeto ng mga orc at nagawa niyang lumikha ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at orc. Dumating si Lothar sa gitna ng labanan at iniligtas ang katawan ni King Yane, at tumulong na labanan ang natitirang mga orc. Nang siya ay matapilok, nagising siya sa gitna ng tradisyon ng Mak'gora, na inorganisa ni Blackhand upang makipagdigma sa kanya. Ibinigay sa kanya ang espada ni King Yane bilang sandata, at madali niyang natalo si Blackhand sa isang suntok lamang. Nirerespeto siya ng mga orc kahit na inutusan sila ni Gul'dan na patayin siya, ngunit pinaniwala ni Gar-Ona na kung patayin ni Gul'dan si Lothar, hindi niya iginagalang ang sagradong tradisyon at wala ng orc ang susunod sa kanya. Nakalayo si Lothar dala ang katawan ng hari matapos mapansin ang blade ni Gar-Ona sa leeg ng hari, iniisip na siya ay traidor. Sa libing ni Yane, nagkaisa na ang lahat ng lahi sa Azeroth at ipinahayag ang isang alyansa laban sa mga orc. Sinusuportahan nila si Lothar bilang leader ng alyansa. Samantala, sa ilog, natagpuan ng mga tao si Goal.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.